God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos muli sumagana sa bawat isa sa atin. Sa pag-aaral ng kanyang mga salita, ating puntong ngayon ang aklat ni Juan chapter 10, verse 14 to 15 and verse 29 o verse 19 to 30. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Verse 19, at muling nagkaroon, o verse 23, Nooy tagginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang siyang nagpapatotoo sa akin. Natapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating pag-aaralan o paksang pag-aaralan ang tinatawag nating acceptable and not deniable o undeniable. Nang ibig sabihin ay kung paano tayo magiging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa ating Panginoon at hindi niya tayo ikakaila. Yung usapin dito ay yung tinatawag na pagkakilala. Nang ibig sabihin ng pagkakilala, ito po yung isang malalim na bagay sa usapin ng pagkakilala. Na isang halimbawa lang po talaga rito ay yung tinatawag nga natin sa isang dalawang, sabi nga ay nilalang na nagmamahalan, sabi nga. Actually, yung pagkakilala nila sa isa't isa, yes, magkakilala sila. Pero yung lubos na pagkakakilala ay pag nagsasama na sila sa isang bubong. Sabi nga, maglalabasan yung mga tunay. Yung mga tunay na ugali, tunay na karakter, sabi nga, attitude, bagamat iisa, pero yung mga tunay na gawi talaga. Ibig sabihin, yun ang kanilang pagkatao. Kaya ibig sabihin ng pagkakilala rin sa ating Panginoong Jesucristo ay isang bagay na kung saan ay lubos na pagkakilala. Yung sabi nga ay puso at isipan ay kilala. Kaya binanggit dito sa ating teksto na ang sabi rito sa verse 14 to 15, ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa kanila. Ngayon, sa usapin ng pagkakilala ng ating Ama sa ating Panginoong Kristo, yun ay lubos. Sabi nga, walang lihim, walang sekreto. Lahat ay alam. Yun sa ibig sabihin ng pagkaunawa at pagkakilala. Ngayon, sa usapin naman ng tinatawag na sitwasyon o kalagayan na kung saan ay yung pagkakilala naman ng ating Panginoon Kristo sa Ama ay ganun-ganon din. Nang sabi nga ay wala ring lihim sa ating Panginoon Kristo ng pagkakilala niya sa Ama. And then yung pagkakilala naman ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga tupa, wala ding lihim. And then sa mga bagay na ito na nakikilala ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga tupa, nang ibig sabihin walang bagay na nalilihim, lahat alam niya. At ang mga tupa naman, ang sabi rito ay nakikilala rin siya. Nang ibig sabihin kung hindi man talagang lubos, pero maaari sabihin natin yung kaganapan ng pagkakilala ay majority. Nang ibig sabihin nito ay higit na nakikilala ang ating Panginoon kumpara sa iba.
Nang ibig sabihin, ang pagkakilala nga, sabi nga, ito yung hindi talaga tayo maikakaila sa isa't isa dahil nga kilala. Kung hindi kilala, ay maaari pa ngang ikaila. Bakit ito yung ating naging topic sa umagang ito? Nang ibig sabihin, ito yung mensahe na nais ipaalam sa atin ng ating Panginoon na tayo ay maging lubos sa harapan ng ating Panginoon, na tayo, siyempre, kilala tayo ng ating Panginoon Diyos kung tayo sa Kanya na or hindi pa. At ang mahalaga nga sa usaping ito ay yung tinatawag na redemption. Sapagkat God knows, alam ng ating Panginoon nang pumasok nga si Eva at si Adan sa kasalanan, spiritually dead talaga ang napasok ng tao. Patay ang espiritu. Kaya yung tinatawag nga natin na tunay na kapayapaan ng buhay ng tao ay hindi talaga nasumpungan doon sa kalagayang second dimension or naroroon sila sa kasalanan bagamat alam yung mabuti at ang masama. Mula kay Eva at kay Adan sa pagbagsak nila sa kasalanan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, walang nakasumpong ng tunay na buhay o tunay na kapayapaan ng buhay. At yun nga yung pinag-aaralan natin na sinabi nga ni Haring David, na sinasabi ni Haring David sa aklat ng mga awit, na bigyan siya ng isang matuwid na puso. Bigyan siya ng isang matuwid na espiritu sa loob niya, pero yung mga bagay na yon ay hindi nangyari, hindi naganap sa kanyang buhay, sapagkat yun yung kanyang pangako na kung sakaling ibigay ito sa kanya ng ating Panginoon, hindi niya ito ipagkakait na ibahagi, ipaalam naman sa iba. Aklat ng mga awit, chapter 51, verse 10, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Likhaan mo ko ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. At ang sabi niya rito sa verse 15 o verse 13, kung magkagayon, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Ito yung panalangin ni Haring David, and I believe yung panalangin ito ni Haring David tapat at sincero. Nalikhaan siya ng isang malinis na puso at magbango ng isang matuwid na espiritu sa loob niya. At ang sabi niya, kung magkagayon ay aking isasaysay, ibabalita o ipapaalam ang iyong mga daan sa mga mananalangsang at ang mga makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Ang problema dito, si Haring David, hindi niya naituro ang daan ng ating Panginoon, kundi yung daan pa rin ng kautusan o yung mga promise pa rin ng mga propeta. Pero kagaya ng panahon ng banal na kasulatan dito sa Bagong Tipan, ipinapahayag na ang daan ng Panginoon, pero hindi ito na ipahayag ni Haring David sa mga tuwid, ay hindi niya naranasan o natanggap yung tinatawag na pagkakaroon ng isang malinis na puso. Nang ibig sabihin yung pagbabangon ng isang matuwid na espiritu sa loob niya, hindi rin talaga niya yon naranasang lubos. At ito nga yung nababanggit lagi natin gaya kay Haring Solomon. Ang Espiritu ng Diyos sumasa kanila, hindi po nananahan, hindi tumitira. Yan po yung aking nakita dito sa Old Testament na laging nababanggit sa banal na kasulatan. The Spirit of the Lord is upon him, upon them. The Spirit of the Lord is unto him, unto them. Yung upon and unto ang ginagamit sa banal na espiritu na sumasa kanila o doon sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pero dito sa Bagong Tipan, hindi na ganon. Ang binabanggit na sa Bagong Tipan, the Spirit of the Lord is abide in Him. The Spirit of the Lord is dwell in Him. Nang ibig sabihin, nananatili, nananahan. Kaya yung hinihingi ni Haring David na panalangin, nalikhaan siya ng isang malinis na puso at magbangon ng isang matuwid na espiritu, maybe bibigyan siya ng ating Panginoon, pero dahil walang redemption, walang katubusan sa kasalanan, hindi yun mananatili sa kanya. Yun ay magiging impulsive na nararanasan ng lahat ng marami.
o ng majority. Nang ibig sabihin nga, dahil nga ang kasalanan hindi naman naaalis sa buhay ng tao, dahil nga walang redemption. Bagamat sumisigaw yung ating kaluluwa, yung ating kalooban na humihingi talaga ng maayos at may kagalakan, kapayapaan mula sa Diyos para sa isang buhay na mapayapa at kontento. Pero ang mga bagay na ito doon sa kalagayan ng lumang tipan, hindi nga po inaipagkaloob ng ating Panginoon Diyos. At yun yung lagi nating ipinapangaral na laging halimbawa ay si Haring Solomon. Ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon ang lahat ng bagay na mabuti, pero yun ay worldly lamang, panlupa lang yun. Pero yung tinatawag na fulfillment ng buhay ay hindi po talaga natanggap. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin na kung saan ang ating Panginoon Diyos, siya ang gumagawa, siya ang nagpapakahayag, then may kanya-kanyang panahon. At narito tayo sa panahon ng bagong tipan. And then dito sa panahon ng bagong tipan, andito yung tinatawag na redemption. At dito sa redemption, narito yung tinatawag na kalayaan sa kasalanan. Kaya yung John chapter 8, verse 32 na sinasabi ron, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 36, ang pinalaya ng anak ay ganap na malaya. Kaya ito yung pagkakaiba dun sa Old Testament and New Testament. Nang ibig sabihin, gagawa ang ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananampalataya doon sa ginawa na ng ating Panginoon Jesucristo na katubusan sa krus ng Kalbaryo at natatag nga ang bagong tipan. Pero kailangan ng bawat isang sumasampalataya ang participation. Gaya ng pag-aaral natin ng nakaraan about dun sa we are His workmanship, created in Christ Jesus, na ang sinasabi rito ng Ephesians chapter 2 verse 8, tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng gawa ng bawat isa sa atin, hindi sa ating sariling kakayanan upang walang sino mang magmapuri, kundi ito ay sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ang kailangan lang talaga natin participation na sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoon at makipagkasundo dito sa dugo ng tipan, or else magpatubos tayo ng ating buhay sa ating Panginoon upang sa gayon yung kamandag at kapangyarihan ng kasalanan ay mapawi, mawala sa tao sa pamagitan ng redemption na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Then sa pag-aaral natin ng nakaraan, sabi nga, we are His workmanship. Nang ibig sabihin, ang Panginoon Diyos ang gumagawa, hindi po tayo. Sumasang-ayon lang tayo, nagagawa ang Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya, at ang mahalaga sa atin yung katapatan ng ating puso at isipan na tayo ay nakikipagkasundo dito sa dugo ng tipan upang makapasok tayo sa tinatawag nating third dimension of the human being. Nang ibig sabihin, mabubuhay tayo ngayon na nakakaalam ng mabuti at masama, pero meron ng larawan at wangis ng Diyos, at yun yung holiness and righteousness. At dahil dito, kung ibabalik ng ating Panginoon Diyos yung holiness and righteousness sa tao, na gaya ng ibinigay niya kay Eva at kay Adan, then alam na rin natin ang pagkaalam ng mabuti at masama. Ito yung sinasabi ni Santiago sa James chapter 1 verse 18, na tayo'y ipinanganak na muli sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging isang pangunahing bunga sa lahat ng nilalang. Kumbaga sa lahat ng nilalang, itong third dimension of the human being, isang nilalang ng ating Panginoon Diyos, alam ang mabutit masama na tanging Diyos nga lamang ang nakakaalam. Kaya lang pinasok ito ni Eva at ni Adan, at ang kabayaran ng pagpasok nga nila dito sa pagkaalam ng mabutit masama ay ang pagkamatay naman ng tinatawag na spiritual na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, na wala yung holiness and righteousness sa buhay ng tao, naging impulsive na. Nang ibig sabihin, hindi na ito accurate kagaya ng 5 senses of the human being na ito ay accurate.
Pero pag pumasok na tayo sa biyaya ng ating Panginoon dito sa third dimension of the human being, yung righteousness, yung thought and thinking natin, magiging accurate na rin yan as a senses of the human being. Then yung ating emotion ay magiging holy. And then ito'y magiging accurate na rin kasi ito nga yung larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito sa kalagayang ito ng buhay ng tao, sa lahat ng nilalang ng ating Panginoon Diyos, ang sabi nga niya dun sa halamanan ng Hardin ng Eden, narito ang tao ay naging kagaya natin na nakakaalam ng mabuti at masama. Ngayon nga'y paalisin natin sila sa halamanan ng Hardin ng Eden, baka iunat nila ang kanilang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at sila'y mabuhay magpakailanman. Kaya yung punong kahoy ng buhay, binakuran yon ng ating Panginoon ng tabak ng Espiritu. At dahil doon, lumabas sila sa halamanan ng Eden. And then, binanggit natin ang mga bagay na ito na sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao ay naging kagaya natin na nakakaalam ng mabuti at masama. Sapagkat yung mga anghel sa kalangitan, hindi nila alam ang mabuti at masama. Then yung mga fallen angel na ibinaba niya rito sa lupa, hindi rin nila alam kung ano ang mabuti at ang masama. Then pumasok ang tao sa pagkaalam ng mabuti at masama, at ang kabayaran naman noon ay yung spiritual dead. And then nabuhay ngayon ang tao sa spiritual dead. Kaya dahil dito, dumating ang tinatawag na redemption, yung bagong tipan, para yung sigaw ng kaluluwa ng mga tao, gaya ni Haring Solomon, hinahanap niya ang kapayapaan, hinahanap niya yung lubos at ganap na kasiyahan, hinahanap niya yung kakontentuhan ng buhay, hindi niya nasumpungan, bagamat pinagpala siya ng Diyos materially, pang ibabaw yun ng lupa. Kasi ang lumang tipan ay hindi nangangako ng buhay na walang hanggan. Ang pangako lang talaga sa lumang tipan, yayaman ka, magiging dakila ka, dadami ang ari-arian mo, dadami ang iyong mga kawan, at dadami ang iyong lahi, hahaba ang iyong buhay, at lahat ng iyon, pang ibabaw lang ng lupa. About spiritual matter, buhay na walang hanggan, wala. About doon sa kapayapaan, kakontentuhan, yung tinatawag na kapayapaan ng buhay at lubos na kagalakan, hindi yun ipinangako ng Diyos. At ito nga yung hinihingi ni Haring David sa aklat ng mga awit chapter 51 na binasa natin sa verse 10. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin, nang dumating ang bagong tipan, ito'y isang panibagong plano o panibagong paraan ng Diyos, panibagong paggawa ng Diyos, na ang tao ay papasok sa tinatawag na third dimension of the human being. Ibig sabihin, andito pa tayo sa flesh, andito pa tayo sa ating katawan na galing sa alabok. Pero ang mangingibabaw dito ay yung tinatawag na spiritual. At yun nga yung binabanggit lagi natin, ang Romans chapter 8 verse 1, walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pero sa English King James Version, binanggit doon na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad na ayon sa espiritu. Kaya ibig sabihin, nung patay ang ating spiritual, ang nangingibabaw sa atin ay yung ating physical body, yung ating emotion, yung ating katawang lupa. Kasi yung spiritual natin patay sa harapan ng Diyos. Hindi natin magawa yung matuwid sa harapan ng Diyos. Impulsive, minsan lang natin magawa, pero pagkatapos hindi na ulit natin magagawa. Kaya dahil dito sa ganung kalagayan, sa redemption na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ito yung kanyang kapangyarihan, yung spiritual natin makukwiken. Yun nga yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Yung Ephesians chapter 2 verse 1 at verse 5, makukwiken yung ating spiritual. Then pag bumalik yung larawan at wangis ng Diyos, the righteousness and the holiness, yung ating physical body na galing sa lupa, yung katawang lupa natin, kontrolado ng ating espiritu, kontrolado ng ating thinking at ng ating emotion. Kumpara noon na yung ating thinking at emotion ay patay, ang nangingibabaw yung ating sarili, yung ating physical body, yung gusto natin, kahit labag sa batas at sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, itong third dimension, the human being ng ating Panginoon, siya ang gumawa niyan. Siya ang gumawa, at kung siya ang gumawa, hindi niya tayo pwedeng ikaila. Kilala niya tayo. Bagamat kilala naman niya ang lahat,
Kaya lang yung lahat ay hindi naman lahat ay acceptable. Nang ibig sabihin ng acceptable, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya dito sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 15 ay may binanggit din ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi, pinupuri ako ng bayang ito, pero yung kanilang mga labi, o pinupuri ako ng kanilang mga labi, pero yung kanilang puso malayo sa akin. Matthew chapter 15 verse 8, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral sa mga utos ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon Kristo mismo dito sa kanyang pangangaral noong panahon ng mga apostol, ang sabi nga, ang bayang ito ng Jerusalem, ng Israel, iginagalang siya ng kanyang puso. Pero yung kanilang, ng kanilang mga labi, pero yung kanilang puso malayo sa Diyos. At yun ay noon paman sa panahon pa ni Propeta Isaias, sa ilalim ng kautusan. Ganyan naman sa ilalim ng kautusan, wala nga lubos at ganap. Kaya ibig sabihin, kung ganito ang kalagayan sa buhay ng tao, nang ibig sabihin, ang kanilang paggalang at pagrespeto sa Diyos hanggang sa labi lang, pero sa loob hindi. Pero dito sa bagong tipan, yung thinking natin magiging righteous, yung emotion natin magiging holy, kaya magkakonect talaga yan, holiness and righteousness. And then, dito transparent ang lahat ng mga pumasok dito sa third dimension na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 24, magbiis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan sa katotohanan. Kaya ibig sabihin, lalalang ang Diyos sa buhay natin at ang paglalang niya sa atin, yung restoration ng holiness and righteousness, yung restoration ng larawan at tuwangis ng Diyos, yung righteousness and holiness. At sa usaping yan, di po natin kaya yan. Walang sino mang makagagawa niyan. Ang makagagawa lang talaga niyan ay ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Kristo, gaya ng pinag-aralan natin ng nakaraan, we are His workmanship, created in Christ Jesus. Kaya dahil dito, kung siya ang gumawa sa atin, inaasahan niya yung kanyang gawa, hindi po kagaya ng gawa ng tao na merong reject. Pag ang tao ang gumawa, meron talagang reject. Wala talagang yung pagkagawa pa lang ng tao ay maayos na maayos na. Sa maraming bagay ay may tinatawag na error. Pero kapag ang Diyos ay gumawa, walang error. Walang trial and error. Kaya dito sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoon, hindi ito trial and error. Yun ay nakadepende sa pananampalataya ng tao kung mabilis ang kanyang paglago o mabilis ang pakikipagkasundo niya sa Panginoon, or else nag-aalinlangan at hindi pa makapagpasyang lubos. Pero sa banal na kasulatan, makikita natin ang magandang halimbawa ni Apostol Pablo bilang isang Pariseo at tagapagtanggol ng kautusan. Mabilis yung pakikipagkasundo dito ni Apostol Pablo. Agad siyang inihalal ng ating Panginoon bilang ministro ng mga hintil at nabuksan sa kanya ang mga hiwaga ng ating Panginoon Diyos para maipangaral niya ano ang pinagkaiba ng kautusan at ng bagong tipan. Sapagkat si Apostol Pablo, nung siya ay nagngangalang pang Saulo, siya ay isang Pariseo, sa mga tuwid ay tagapagtanggol ng kautusan. Kaya ibig sabihin, alam na alam ni Apostol Pablo kung anong ibig sabihin ng kautusan at batas ng kautusan. Pero nang makipagkaisa siya sa ating Panginoong Kristo, ay naunawaan niya kung ano itong biyaya, ano itong mabuting balita, ano itong redempsyon, ano itong bagong pagkatao, ano itong panibagong buhay na haharapin ng tao na tinubos ng ating Panginoong Kristo. Agad niya yung naunawaan
pero hindi dahil sa kanyang napag-aralan, kundi dahil ipinaunawa sa kanya ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo, na gaya ng sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 20. Nalalaman natin na tayo ay pinagkalooban niya ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo rin naman sa kanya ay totoo. Yung pagkaunawa, hindi po natin yan kayang abutin. As in, hindi po natin kayang abutin. Maaabot lang po natin yan, anuman yung standard natin sa buhay, kung tayo po'y magpapakumbaba. Magkakaroon ng paggalang at pagrespeto sa Diyos, and then, hahanapin natin yung pinakang kalooban niya. Makikita tayo ng ating Panginoon Diyos, tutulungan niya tayo. Kaya lagi nating binabanggit din na ang pinakang paraan o ang pinakang daan, first base, na kailangan sa tao magpakumbaba, sapagkat yun ang nakita ng ating Panginoon Diyos kay Adan at kay Eva. Mayroon pang pagpapakumbaba. Unlike sa mga fallen angel, wala talaga. As in, wala. Kasi di naman nila alam ang mabuti at masama, at sila'y nagmamatuwid pa rin sa kanilang sarili na ang kanilang ginagawa ay ayos pa rin, tama pa din. Pero sa usapin ng pagpapakumbaba, dahil may mga tanong ng bata kahit matanda, ay bakit daw ang Diyos ay hindi nagpapatawad sa mga anghel? Kasi hindi naman sila nagpapakumbaba, unlike sa tao. Pero ang pagpapatawad ng Diyos, hindi naman niya iginagawad sa mga taong wala rin pagpapakumbaba, sapagkat hindi nila mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Pero kapag ang tao ay humakbang sa pagpapakumbaba, na lagi natin nababanggit ang Matthew chapter 5 verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Bagamat yun ay mahaba pang proseso. Pero yung first base nga na sinasabi natin, na naka-first base ang tao, bagamat hindi pa nakakarating sa finish line o sa aganapan ng plano ng Diyos, pero potential na yon yung mga nagpapakumbaba. Kaya pinapangako niya ang mapagpakumbaba sa kanilang kaharian ng langit, sapagkat yun ang trabaho ng ating Panginoon Diyos. Pag may nakita siyang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, may paggalang at pagrespeto sa salita ng ating Panginoong Diyos. At yun ang kanyang hinarap, hinakbangan, nilakaran. Kung magkagayon, mangyayari ngayon, tatrabahuin siya ng ating Panginoong Diyos. Step by step, tuturuan siya ng Panginoon, bibigyan siya ng pagkaunawa, ano ba ang kalooban ng Diyos, ano ba yung plano ng ating Panginoong Diyos, ano ba ang dapat gawin ng tao. Siyempre, dahil kung may pagpapakumbaba, madaling sumunod sa mga plano ng ating Panginoon Diyos, hanggang sa sila ay humantong dito sa pakikipagkasundo sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo, na binabanggit sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 20. Usapin ng pakikipagkasundo na ang bawat isa na nakipagkaisa kay Kristo bagong nilalang. Kaya lang ito ay isang proseso. Okay, balik tayo sa usapin ng tinatawag na acceptable. Ang mga tinubos at binili ng ating Panginoon dito sa ating teksto, ang sabi niya rito, kilala ko sila. At kung kilala ko sila, sila rin ay nakikilala ako dahil ako'y nagpapakahayag din sa kanila. And then, dahil kilala nila ako at sila na may kilala ko, sumusunod sila sa aking tinig. Kaya yun yung maganda na sinabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 18 verse 37, na sinasabi roon, ang bawat isang ayon sa katotohanan, ang bawat isang tao na ayon sa katotohanan, nakikinig sa tinig ng ating Panginoon Kristo. Nauunawaan man nila o hindi, sumusunod sila sa kalooban ng ating Panginoon, sa tinig ng ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon. Then someday, yung mga salita ng ating Panginoon, saka palang darating sa kanila yung pagkaunawa. Pero ang mahalaga, dahil may paggalang sila at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Kristo, hindi sila nagmamarunong kaysa sa ating Panginoon Diyos, kaysa sa ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng bawat salita na nahahayag sa Kanya at sa bawat turo na itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Hindi sila nangangatwiran ng sarili ng katwiran, kundi sila magpapakumbaba at gumagalang. Kaya dahil doon,
darating ang panahon, mauunawaan din nila yung mga bagay na itinuturo sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. At ito nga yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad nang hugasan niya ang paan ng mga alagad. Dahil dito, nag-react nga si Apostol Pedro. Sabi niya, Guro, huwag niyong hugasan ng paa ko. Sabi naman ng ating Panginoong Kristo, kung di ko hugasan ng iyong paa, huwag mo, wala kang bahagi sa akin. Kaya ibig sabihin, ay kailangan talaga na paglingkuran tayo ng ating Panginoon. Una, muna iyon. Nang ibig sabihin, i-workout muna tayo ng Panginoon, step by step, tatrabahuin niya tayo, magtuturo siya sa atin, magpapakahayag siya sa atin. Ito nga sabi, John chapter 13, ganito sinasabi ng banal na kasulatan, verse 4 o verse 3, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay, ay siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili nang magkagayon ay nagsali ng tubig sa kamay at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad na kinukustos ng tuwalya na sa kanya ay nakabigkis. Sa gayon lumapit siya kay Simon Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Kaya ibig sabihin, maraming bagay na mahalaga yung paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Jesucristo, sa ating Panginoon Diyos, sa salita ng ating Panginoon Jesucristo, sa salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat habang hindi natin nauunawaan yung kanyang salita, no comment lang muna tayo. Huwag tayong maging mas marunong kaysa Kanya dahil alam niya ang Kanyang ginagawa kumpara sa atin. Kaya dahil dito, sabi ng Panginoon, kung hindi ko hugasan ang iyong mga paa, wala kang bahagi sa akin. Para napasobra naman. Sabi naman ni Pedro, huwag mong hugasan lang pa ako, pati ulo, hugasan mo na rin. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kapag ang Panginoon ang nagtrabaho sa isang nilalang, at yung tinrabaho niya, hindi trial and error, sigurado siya sa kanyang ginagawa. Ito ay magiging angkop sa kanyang inaasahan. Sabi nga natin, Romans chapter 8, verse 29 to 30. Sa verse 30, ang sabi ron, yaong nung una pa'y nakikilala ko, ay aking tinatawag. At ang mga tinatawag ko, inaari kong ganap. At ang mga inari kong ganap, dinuwalhati ko rin naman. Kaya ibig sabihin, yung mga tinatawag ng Panginoon, inaari niyang ganap. Yun ay maaring matagal na proseso o maaring madaling proseso, depende sa kalagayan ng sumasampalataya. Sabi nga natin, hindi tayo i-workout ng ating Panginoon kung di tayo sumasang-ayon o nakikipagkaisa. Sabi nga natin, kagaya ng mga doktor, yung mga surgeon, hindi tayo ooperahan ng doktor kung hindi tayo sumasang-ayon. Talagang hindi pwede. Pero kapag sumang-ayon tayo, sabi nga ay press lang tayo. Sabi nga, tuturuan tayo ng pampatulog o ay pampangimi, di huwag kang malikot. Pero kapag major yung operation, patutulugin para wag malikot. And then, saka mag-o-opera yung doktor. Saka niya aayusin yung mga hindi dapat o maaalisin yung mga hindi dapat at yung mga dapat ay kanya namang aayusin. Yun yung sabi nga ay inooperahan. And then pagkatapos ng operasyon, ayun, magpapagaling na lang yung tao. Dito rin, para din itong operasyon, ang bagong tipan, kapag ayaw nating magpaayos ng buhay sa Diyos, hindi niya aayusin ang ating buhay. Pero kung tayo sumasang-ayon sa redemption, magtatrabaho siya sa atin. Then, ang kailangan lang natin, pagsang-ayon. Pero sa paggawa, siya na yung gagawa. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, tayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang sino may wag magmapuri. Kaya sabi rito, ng John chapter 13, na ating binasa, sabi doon, ay hinugasan ng ating Panginoong Hesus ang paa ng mga alagad, or else, pinaglingkuran niya ang kanyang mga alagad. Pero ito'y isang usapin
na ang tao bago makapasok sa dugo ng bagong tipan, siya muna yung maglilingkod sa atin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ako naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ang paglilingkod sa ating Panginoon Kristo, yan ay paglilingkod na sa kapwa. Yung ginawa sa atin ng Panginoon Kristo, yun yung i-broadcast natin sa ating kapwa, at yan yung gospel. Nang ibig sabihin, yung natanggap natin sa ating Panginoon Kristo, tayo'y sumampalataya, nanalig at nakipagkasundo sa Kanya sa dugo ng tipan, yun din ang ibabalita natin sa ating kapwa, para naman yung ating kapwa ay guminhawa yung kaluluwa, guminhawa ang kalooban, magkaroon ng kapayapaan at pagpalain ng ating Panginoon Diyos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yung hindi sila nababalisa, hindi sila nag-aalala, sapagkat alam nila may nangangalaga sa kanila na kanilang Ama na nasa kalangitan. Kaya dahil dito, ang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa kapwa, at yan yung Matthew chapter 25 na makikita natin doon sa verse 39 hanggang sumusunod na talata, na sinabi nga ng ating Panginoon Kristo doon sa mga matutuwid, parito kayo, pumasok kayo sa agalakan ng Panginoon, o pumasok kayo sa inihanda ng aking Ama, ang buhay na walang hanggan, sapagkat ako'y nagutom, pinakain niyo ko. Ako ay nabilanggo, pinaroonan niyo ko. Nagkasakit ako, dinalaw niyo ko. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ko. Sasabihin ng mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, yamang ginawa niyo ito sa isa sa maliliit na ito, sa akin niyo ginawa. Sa mga tuwid, yung paglilingkod sa ating Panginoong Kristo, yun yung pala yung paglilingkod sa ating kapwa, na tayo ay makatao sa ating kapwa. Dahil sasabihin naman niya sa mga kambing, magsilayo kayo sa akin, paroon kayo sa walang hanggang apoy na inihanda ng aking Ama sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom, di niyo ako pinakain, ako'y nauhaw, di niyo ako pinainom, ako'y naging ubad, di niyo ako binihisan, ako ay nabilanggo, hindi nyo ako pinaronan, nagkasakit ako, di nyo ako pinaronan, di nyo ako sasabihin naman ng mga kambing, Panginoon, kailan ka naman namin nakita nagutom at di ka namin pinakain? Kailan ka naman namin nakita ang ubad, di ka namin binisan? Sabi ng Panginoon, kung ginawa nyo ito sa isa sa maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Kaya sa usapin ng paglilingkod, much better, ang bagong tipan ay isang pangangaral ng mabuting balita, kabuti at kagandahan loob ng Diyos para sa mga tao. Hindi po tayo nagtatatag ng reliyon at imemembro natin sila, at pag membro na, yun na yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi po ganon, kundi yung talagang heart to heart. Kung paano tayo pinagmalasakitan ng ating Panginoon Kristo, ganon tayo nagmamalasakit sa ating kapwa. At yun yung umiiral na holiness, at yun yung umiiral na righteousness na natanggap natin dito sa dugo ng bagong tipan. Kaya kung ganito yung ating kalagayan, God knows, sabi nga niya sa ating teksto, kilala niya tayo. Then yung mga nakikilala niya, nakikilala rin siya. At ang sabi ron, sila ay sumusunod sa kanyang tinig. Kaya dahil dito sa usapin ng pagkakilala, balik tayo. Kung transparently talaga tayo ay kilala ng ating Panginoon, and then gumawa siya sa atin ng panibagong paglikha, gawa niya tayo, hindi natin gawa yun. Yung lumabas sa kapangyarihan ng kasalanan, wala pong makakalabas sa kasalanan, as in wala pong makakalabas kung walang redemption. Kaya yun yung lumang tipan. At sa lumang tipan, hindi talaga nangako ng buhay na walang hanggan. Kahit anong gawin natin, pagsasaliksik ng Biblia patungkol sa lumang tipan, wala talagang ipinangako ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ipinangako dito sa bagong tipan. Kaya dahil dito, kung ito ang kalagayan at sitwasyon ng plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, maging sincero po tayo. Sapagkat yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, minsan lang at walang ulitan. Ang mabigat nito ay yung Matthew chapter 7 verse 21, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sasabihin daw nung marami, Panginoon, papasukin mo kami. Sasabihin naman yan, di ko kayo nakikilala.
Okay. Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karin ng langit, kundi ang bawat gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipangula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya ang sabi rito, tumatawag sa pangalan ng Panginoong Sus, nakakagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ng Panginoon, nakakapagpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, nakakapanghula sila. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, ang sabi ron, manggagawa din sila ng katampalasanan. Maybe yung pagiging manggagawa ng katampalasanan, yun yung mga lihim, yung mga sikreto, walang nakakakita, wala naman nakakaalam, pero yung Diyos, walang bagay na nalilihim sa Kanya. Kaya sabi rito, maganda ang gawa ng mga taong ito. Panginoon, nangaral kami, Panginoon, nanghula kami sa iyong pangalan, sa pangalan mo, napalayas namin yung mga demonyo, sa pangalan mo, nakagawa kami na makapangyarihang gawa. Yes, nagagamit nila ang pangalan ng Panginoong Kristo, pero sa kabila ng mga bagay na yon, gumagawa rin sila ng katampalasanan. Sa matuwid, hindi ganon ang gawa ng ating Ama. Hindi ganon ang gawa ng ating Panginoong Kristo. Yung ang pangangaral natin noon, we are His workmanship, tayo'y gawa ng ating Panginoong Diyos. Nilalang kay Kristo. At pag siya ang gumawa, hindi trial and error. Ibig sabihin, ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Ganito, nangangaral din ng mga ito, nanguhula din ng mga ito. Napapalayas din nila ang demonyo sa pangalan ng Panginoong Sus, may authority sila. But behind of that, sa mga lihim ng kanilang buhay, merong katampalasanan. At yun ang ayaw ng ating Panginoon Diyos. At dumating ang panahon, hindi sila pinapasok ng ating Panginoon. I-deny sila ng Panginoon, hindi sila in-accept ng Panginoon. Kaya yung katwiran nila, bakit ganon? Yung pangalan mo, gamit-gamit namin, Panginoong Hesus, yung pangalan mo, sa pangalan ng Panginoon, may authority kami. Napalayas namin yung demonyo, napagaling namin yung may karamdaman. Nakapanghula kami, tama yung hula namin. Pero sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nang ibig sabihin, ng binanggit ng Panginoon, oo, nagagawa nyo yan. Pero gumagawa din kayo ng katampalasanan. At walang gawa ang Ama na magre-resulta ng may katampalasanan. Maaaring sa simula, pwede. Pero kapag giniba yung templong banal, wala na rin, i-deny na rin ng Panginoon. Pero kung sila'y gawa ng ating Panginoon, lagi ko sinasabi, 99.9% hindi mo gigibain ang templo ng Diyos. Kung nakapasok ka sa biyaya, doon sa tinatawag na third dimension of the human being, kung bumalik na sa iyo yung righteousness and holiness, 99.9%, hindi mo gigibain ang templong banal, hindi mo papapasukin yung anumang marumi, karumihan, liko sa iyong isipan, papasok ng puso. Hindi mo yung gagawin, sapagkat ikaw ay bago ng nilalang. Isa ka ng nilalang na bago ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito, ang payo, tagubilin ng Panginoon Diyos, ingat din po sa bawat isa sa atin. Kahit po tayo ay, sabi nga ay successful na sa pangangaral ng Ebanghelyo, pero siyasatin natin kung anong Ebanghelyo yung ating dinadala. Yes, pangalan din ng Panginoong Kristo, pero yung ganap, lubos, yun ang nais ng ating Panginoon. Yung sinasabi, ang inari kong ganap, niluwalhati ko. Nang ibig sabihin, may nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat siya yung gumagawa. Kaya dito sa panahong darating, marami ang mapapahiya. Maraming mangangaral, maraming mananampalataya, sasabihin nila sumampalataya kami. Tinanggap ka namin sa aming buhay. Ikaw yung aming Panginoon, ikaw yung aming tagapagligtas. Pero walang nangyaring redemption. Yun yung mabigat. Kaya tama yung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Pero i-measure natin yung redemption. Dito tayo pumukos ng pakikipagkaisa at pakikipagkasundo dito sa dugo ng tipan. At ito yung nakikita kong kulang sa maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang reason nila,
Kaya sila nakakagawa pa rin ng katampalasanan, nagiging bias sila sa tao kapag sila ay humahatol o nagpapasya, nagdidesisyon. Kasi nga, yung righteousness and holiness, kakayanan lang nila yun. Yun yung skill lang talaga nila, hindi talagang nature of God. Kaya ibig sabihin yung righteousness nila sa paningin lang ng tao, pero sa paningin ng Diyos, hindi ganon. Ang kailangan po natin, quickening. Yung unang holiness and righteousness, larawan at wangis ng Diyos na inilagay kay Eva at kay Adan, yun ang dapat ma-restore sa buhay ng tao. Nature, hindi skill, hindi learning. Bagamat kailangan din nating matuto, pero hindi sa ating sarili, kundi tanggapin natin yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, yung tinatawag na acceptable talaga sa atin ng Panginoon Diyos, hindi niya tayo ikakaila. Kapag tayo ay kanyang personal na tinarabaho, personal na winorkout, hindi niya tayo ikakaila. At kailanman, hindi rin natin siya ikakaila. Bakit? Ganun na lang yung paggalang at pagrespeto nga natin sa Kanya. Kaya dito makikita natin ang kaibahan ng reliyon at ng paggawa ng Panginoon Diyos sa bagong tipan, yung biyaya. Kaya dahil dito, walang itinatag na reliyon ang Panginoon Kristo. Kasi kapag reliyon ang ating itinatag, mauuwi tayo doon sa Matthew chapter 15 verse 8 na sinasabi, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang labi, pero yung puso nila malayo sa akin. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Sabihin, patay. At ang pagsamba sa Diyos na buhay, mula sa ating puso, mula sa ating isipan, as in, siya yung ating sinasamba at alam natin yung ating sinasalita sapagkat naranasan natin, ginawa niya yun sa ating buhay. Kaya yung papuri natin sa Kanya, buhay. Hindi gaya-gaya, hindi yung ganito kasi ang ginagawa nila, ganun kasi ang ginagawa nila, di gayahin natin, gaya-gaya pero sa puso, hindi alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga patay. Pero kapag pumasok tayo sa biyaya ng Panginoon, bukal sa ating puso, pupuri, luluwalhati tayo sa Kanya. Then sa mga bagay na ito, harinawa, sa mga nakapakinig sa atin, habang tayo narito sa ibabaw ng lupa, matanggap po natin ang mga biyaya, favor ng ating Panginoon Diyos, sapagkat pag alis natin dito, wala nang chance, wala nang pagkakataon. Paghukom na yon ng ating Panginoon. Kaya harinawa, daan tayo doon sa first base, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon Diyos, igalang natin, respeto natin yung Kanyang salita, aral na turo. Then kung makita sa atin ng ating Panginoon Diyos, yung ating kalagayang yon, lalapitan niya tayo, aakayin niya tayo, tuturuan niya tayo, at ibibigay niya sa atin yung pagkaunawa o pangunawa. Hanggang sa makilala natin siya, malaman natin yung Kanyang kalooban, hanggang maipagkasundo na tayo dito sa dugo ng tipan o ang bagong tipan. At kapag tayo nakapagkasundo, siya yung gagawa sa atin na hindi natin kayang gawin. Yung quickening, ibabalik niya yung spiritual na ibinigay niya sa tao. The righteousness and the holiness. Yung bagong pagkatao, yung pagiging bagong nilalang, siya ang gagawa nun, hindi tayo. Nakikipagkasundo lang tayo sa Kanya. Harinawa sa tulong ng ating Panginoon Diyos at ang Banal na Espiritu, natanggap natin, naunawaan natin ang kalooban, plano tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon Diyos, sumaatin ang Kanyang mga biyaya sa Kanyang kapurihan magpakailanman. Amen.